Harpazo, ito po ay wikang Grego, meaning to snatch away. Bigla ang i-snatch paitaas. Kukunin paitaas. Pero ako mas malalim ang meaning sa akin ito. Snatch away, tatanggalin, bigla ang aalisin para makasama na ng Panginoon forever. Di ba? Mas magandang meaning yon. Ito po yung term na kilalang-kilala natin ngayon na rapture. Ang rapture po ay hindi po siya isang prophecy. I want you to remember that. Sapagkat ang rapture po, hindi po siya prophecy. Ito po ay revelation. Actually, mas magandang tawagin siyang special revelation kay Pablo. Okay, bakit kay Paul ibinigay ito? Pakiisip nga po. Okay, tama. Sapagkat si Pablo po ang apostol sa mga hentil, katulad natin. Apostle to the Gentiles like us. At ayun ang balak ng Panginoong Hesukristo sa church. Ira-rapture niya ito para makasama niya forever and ever. So palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo. Okay. Ang rapture na salita ay hindi natin makukuha or ating mababasa sa Biblia ng direktahan. Wala po kayong mababasa na direktang salita sa English na, and the Christians will be raptured. No. Pero ang sabi lang doon, twinkling of an eye, di ba? The dead in Christ will rise first, and then, ano sabi doon? Yes, and we are still alive, will be caught up in the air. Caught up. Yes, ay sinasabi ko, harapatso po yun. Caught up po tayo. At and we will meet the Lord in the air. Ayun po. Yun lang po yun. Pero, ikaw naman, yung salitang Biblia o Bible, hindi rin po siya matatagpuan sa Biblia. I mean, the exact word Bible, you cannot locate in the Bible also. Okay, but yung D1 ng Biblia means Biblion, kalipulan ng mga libro, sama-samang pinagsama-sama mga libro equals Biblion. Doon po kinuha yung salitang Biblia, yung idea na pangalan ng Biblia, kalipunan o koleksyon ng mga books. Lalo na, ito po ay books na hindi isinulat lamang ng mga ordinaryong tao. Yes, ordinaryong tao pong sumulat pero kinasihan po ang bawat aklat na 66 na aklat. 66 books overall. Kinasihan ng Diyos. Hiningahan ng Diyos. Kaya ang pinakamahalagang aklat na pagbasihan natin when it comes to our faith and all that, you know what? That's the Bible only. That's the Bible alone. If you want to know more about Jesus, go to the Bible. You cannot learn more about Jesus by going to some historical, documentaries. Alam niyo po ba, sometimes yung mga documentaries, hindi ko pinapanood yan, no naming names, pero alam niyo po yung mga channels na sinasabi ko na nagpapalabas ng mga documentaries tungkol kay Jesus, and I don't like the outcome. Ayoko yung mga sinasabi tungkol sa kanya. That's not our Jesus. That's not our Jesus. Don't go to that. I mean, go back to the Bible. Go to the Bible. Learn more about the Savior sa Biblia. Doon mo lang siya makikilala. Si Jesus Christ. Actually, si Jesus Christ, pinatutuhanan din siya ng mga tinatawag na magagaling na mga historians during that time. Okay? So, kaya si Jesus talaga nag-exist sa mundo. At ang kanya pong pangalan ay Logos o Word of God. Siya po ay katuparan ng salita ng Diyos na naging tao. Kaya kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol doon sa pagdagit, no? Na the Christians will be snatched away from here, from the earth. Ang mag-i-snatch po si Jesus sa atin. We will be caught up. Okay? Paitaas. To meet the Lord in the air. I like that term. To meet the Lord in the air. Sa Tagalog, sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Nakasuspend si Jesus, hindi po nakatapak yung paa niya sapagkat yung kaganapan ng pagtapak ng mga paa ng Panginoon, magaganap po yan tulad ng binanggit ng Zechariah 14, Zechariah chapter 14, doon sa Mount of Olives. Just in case hindi nyo alam po ba ninyo ang huling tinapakan ni Jesus bago siya pumanik ng langit ay Mount of Olives?
So, doon din siya babalik sa Mount of Olives. The moment bumalik siya sa Mount of Olives, kasama na po tayo, nasa likod tayo mga believers, mag-i-split into two yung bundok. Yung bundok po mahahati. So, yan po ang geographical ng Mount of Olives. Kung titignan mo, napakalawak na bundok niyan. Sa totoo lang po. Nakaharap po yan sa Eastern Gate, no? Ng Jerusalem. Yung Eastern Gate po na ngayon na nakikita natin na present, hindi po yan yon. Sapagkat yung Eastern Gate, ayon sa mga marurunong na mga talagang nag-aaral ng mga Bible scholars, nasa ilalim po yan. Natakpan na po sa tagal ng panahon yung mga original structure. So, pero pagdating ng Panginoon, tatapak yung paa niya, di ba? Mag-i-split yung bundok. Mabubuksan ngayon yung original Eastern Gate na yan. Okay, at yan siya papasok. Kasama natin si Jesus. Kasama niya tayo, rather. Kaya ang rapture po ay hindi po siya isang panaginip. Kaya yung mga nagsasabi, nananaginip itong mga Kristyano ito. Kung ano mga iniisip nila, masyado silang mapanaginipin, masyado silang mapag-fantasize. Too good to be true. Yan ang madalas sabihin. Okay, fine. Ang tanongin na lang po niyo sa kanila ganito, wala ba kayong pananampalataya sa Diyos? O kahit sinong Diyos, wala ba kayong kinikilalang Diyos? Tanong niyo nga po sa kanila yan. Wala ba kayong kinikilalang Diyos? O yun lang pong gusto kong itanong niyo sa kanila. Pag ginaganon kayo. Ang salita ng Panginoong Hesus, maski nagluluwat, nagtatagal, o parang kinaiinipan. Alam niyo po ba ito aminin ko po sa inyo. Kapag dumarating ako sa mga problema, parang may mga, hindi naman dagok. Hindi naman tayo bibigyan ni Jesus ng dagok. Kapag parang nababad trip ako, Lord, sana mag-rapture na po ako. Pag nag-rapture na, Panginoon, hindi ko na mararamdaman ng mga ganito. Wala nang mga ganito. Wala nang hilahil, wala nang kabagabagan. Pero, hindi ko dinideklara sa buhay ko yan. Okay? Dito sa mundong ito, alam niyo lang, dito po tayo. Pero, yung attitude natin towards all of those things that every day na piniface ng bawat believer, yung attitude mo, nakatingin tayo, nakatutok tayo kay Jesus. Di ba? Nakatutok tayo kay Jesus. I know, one day, we will meet the Lord in the air. Kaya lang, hindi natin alam, not according to our calendar, but sa Kanyang will. Perfect will. Perfect will po ang Panginoon. Hindi po siya sakop ng time natin. Kaya ang Panginoong Jesucristo hindi mo pwedeng utusan, Lord, bumalik ka na. Tulad ng ginagawa ko. Pero ako naman, hindi ko siya inutusan. Sabi ko, Lord, sana rapture na. Ganun lang. Pero kung nakinig siya sa akin, sige na nga anak, rapturing ko na para sa'yo. O di mas bongga, mas maganda. O di ba? Pero hindi sa kalendaryo natin. Ulitin ko. Ano po? Sa kalendaryo. Wala po siyang kalendaryo. Hindi sa kalendaryo natin, kundi sa dakilang kalooban niya. Okay? Ang rapture po hindi fantasy. Lately, parang may mga na-encounter ako mga tao na parang tingin sa atin parang nagpa-fantasy tayo. Nagpa-fantasize tayo mga Kristiyano. So, please lang po, huwag niyo na pong patulan. Pero gusto ko tanungin niyo sila, bakit wala ba kayong kinikilala mga Diyos? Alam na marami kayong Diyos Ganyan sana. Di ba? Tapos hindi niyo pinaniniwala ng rapture. Ganun po yun. At, mga taong ito, bigyan ko po kayo ng hint. Yung mga taong po sa amin, nagtoton, mga professional po, mayayaman sila. Mayayaman. Siguro sa sobrang attachment nila dun sa mga bagay ng mundo, hindi na nila binibigyang halaga yung mga bagay na spiritual. Or should I say, wala silang interest sa mga bagay na spiritual. Para sa kanila kahangalan yan. Pero kung pupunta naman tayo sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 18, sabi niya, ang krus, ang pangaral ng krus ni Kristo ay kahangalan para sa mga napapahamak. Ngunit sa atin ng mga naligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sapat na po para kumalma kayo, kumalma tayo. Kung merong mga nagtoton sa atin, taunt means yung parang tinutuya tayo, pinagtatawanan tayo. It's an overflowing or overwhelming verse. 1 Corinthians chapter 1 verse 18.
Overwhelming verse na po yan. Maski isang verse lang yan para panghawakan natin. Kahangalan pala sa kanila So, what else? Baka hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ganon. Okay? So, hindi fantasy ang rapture. Magra-rapture na po anytime. Naniniwala po ako dyan. Wala pong sign ng rapture. Nasabi ko na po ba sa inyo? Wala po tayong hinihintay na sign bago mangyari yon. Ang may mga senyales na binigay ang Panginoon, yung second coming niya. O nga naman, kasi bago po mag-second coming, ang dami mangyayari sa tribulation. Nandyan po yung paglitaw ng Antikristo. Amen? Nandyan yung pagtatayo ng third temple. Oo. Tapos nandyan yung peace treaty. Siyempre, nandyan yung mamamatay ang Antikristo, mabubuhay muli. Tapos siyempre, pag nabuhay siya magbuli, magre-require siya ng pagsamba. At higit sa lahat, ipapatigil niya yung mga sacrifices sa third temple at siya po ay papanik o aakyat doon sa pinakamataas na bahagi ng templo at idideklara niya na siya ay Diyos. Yan ang mga mangyayari. Kaya marami pong senyales bago dumating ang second coming. Pag nag-rapture, bilang ka lang from the day of the rapture, bumilang ka ng 7 years, second coming na ni Christ yun, Jesus. Pero ba't kailangan pa natin bumilang? Kasama naman tayo sa muling babalik dito sa lupa together with Jesus. Okay? Thanks. Bye.